Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1601. Gayunpaman, kung kaya niyang pumatay ng dalawang mandirigma sa tuktok ng tunay na antas ng Diyos sa kanyang sarili o kahit nahaharapin ang tatlo sa kanila ng mag-isa, ito ay maituturing na kakaiba. 6 silang magkasama. Iyon ay katawa-tawa. Tiyak na mamamatay siya. Ano ang mas hindi ka panipaniwala? Ang mga kalaban ni Jack ay hindi lamang mga ordinaryong manlalaban sa rurok ng tunay na antas ng Diyos, ngunit isa sa pinakamalakas na tao sa Realm Old na Master Hunt na iyon, si Quentin Hunt, na pinuno rin ng isang first-class na pamilya. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na mas malakas kaysa sa mga nakalusot sa pinakamataas na yugto ng True God Realm. Gayunpaman, sa huli, ang mga kilalang malalakas na manlalaban na ito, sa harap ni Jack, ay kasing mahina ng isang kuting hindi makatiis kahit isang suntok. Sandali, paano kung ang 6 na elder ng tunay na antas ng Diyos na ipinadala natin para harangin at patayin ang White Trio noon ay napatay din niya? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Joel at agad na namula ang kanyang mukha. Hindi kaya. Hindi ba sinabi ng mga scout na mayroong ilang uri ng matalas na sugat ng kuko sa kanilang katawan? Kung titingnan mula sa estado ng mga bangkay, dapat silang patayin ng ilang makapangyarihang demonyong hayop. Sumimangot ang isang elder ng Cloud Sky Sect at ibinuhos ng malakas ang kanyang pagkalito matapos itong isipin. Walang imposible. Jack, ang brat na iyon, kaya niyang pumatay ng 6 na kalaban ng True God peak level ngayon, at kahit na kaya niyang patayin ang 6 sa mga matatanda natin that time, nandoon pa rin sina Nash White at Kenneth White na tumulong. Nakatulong sana sina Nash at Kenneth para pigilan silang dalawa. Habang patuloy na sinusuri ni Joel ang sitwasyon, nadama niya na ang posibilidad na pinatay ni Jack ang kanilang mga matatanda ay tumaas ng husto. Nakapikit ang kanyang mga mata, pinag-aralan niya, posible rin na si Jack ay may ilang makapangyarihang ultimate martial technique at maaaring magsagawa ng parang claw attacks. Honey, wala akong pakialam. I don't freaking care. Si Lily, na bumagsak sa lupa habang humihikbi, ay gumapang kay Joel at niyakap ang kanyang hita. May nagmamakahawang ekspresyon sa mukha niya, nakiusap siya, mahal, kailangan mong ipaghiganti ang pamilya ko. Ipaghiganti mo ang tatay, nanay, lolo, at ang iba pa. Hindi sila basta-basta mamatay ng ganoon. At namatay sila dahil gusto nilang ipaghiganti ako. Pakiusap, ipaghiganti mo sila. Ikaw na lang ang tanging pag-asa na mayroon ako ngayon. Natahimik si Joel saglit at saka nagpakawala ng mahabang hininga, buntong hininga. Mahal, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. I have the same feeling as you, I can't wait to kill him right now. But the current Cloud Sky Sect is simply not their opponent at all. Nagpapasalamat na ako kung hindi pumunta sa atin ang White family para sa gulo. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Ipaghihiganti ko ang aking pamilya balang araw. Naikuyom ni Lily ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang humahagulgol. Honey, kailangan mong magsikap ng husto para makapasok sa Ultimate God Realm. Sikapin mong maging unang magtagumpay. Sa oras na iyon, patayin mo ang B*** na iyon para sa akin. Sige. Mahal kong asawa, huwag kang mag-alala. Kapag nakapasok na ako sa Ultimate God Realm, tiyak na papatayin ko ang brat na iyon para sa iyo. Sigh. Magpahinga ka ng mabuti at pikalmayan ang iyong sarili. Nakaramdam din ako ng galit at sama ng loob sa pagkamatay ng iyong mga magulang, ngunit ngayon ay wala na tayong magagawa para kay Jack o sa pamilyang puti. Hindi lang Cloud Sky Sect, kundi pati ang 3 pang sinaunang clan ay ganoon din ang nararamdaman. Ang lahat ng 4 na sinaunang angkan ay kailangang yumukod sa pamilyang puti at maging magalang sa kanila mula ngayon. Ang kawalan ng kakayahan ay dumaan kay Joel. Ang mga mesa ay naging kapansin-pansing sa punto na hindi siya handa para dito. Nitong mga nakaraang buwan, nagsimulang manginig at patuloy na nagkakagulo ang sitwasyon na mapayapa sa simula. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mabuti, napabuntong hininga si Lily at umalis sa espasyo para magpahinga. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, mabilis siyang nag-isip ng kung ano at bumalik sa gulong. Teka. Sa usapan kanina, nabanggit mo na nandoon din si Kevin Cabello at ilang mga tao mula sa pamilyang Hemperly. Tinulungan nila ang pamilyang puti sa labanan. Ang isa sa mga matatandang lalaki mula sa pamilya Lagorion na dumating upang maghanap ng kanlungan ay tumango at nagsabi, oo, ang unang elder ng pamilyang ay talagang malakas na mandirigman na nasa tuktok ng True God Realm.
At saka, ang young master ng pamilya Hemperly, bagamat siya ay nakalusot lamang sa huling yugto ng True God Realm kamakailan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas din ng ating mga tao. Kabanata 1602. Malapit na talaga ang pamilya Cabello sa pamilyang White ngayon. Ibang-iba na ang sitwasyon kumpara sa dati. Kaya, makatuwiran din na nasa White Residence si Kevin Cabello. Pero bakit nandoon ang pamilyang Hemperly sa White Residence? Ilang pawalang na linya ang nabuo sa noo ni Lily habang iniisip ang bagay na iyon. Siya muttered na may ilang mga pagdududa. Tama, kung hindi mo babanggitin, hindi ko rin mapapansin iyon. Kakaiba talaga, bakit nandoon ang mga miyembro ng pamilyang Hemperly? At saka, nag-alok silang tulungan ang pamilyang White sa labanan. Nagsalubong ang mga kilay ni Joel nang marinig ang paalala ni Lily. Nagsimula siyang mag-isip. Ang pamilyang Hemperly ay palaging nasa neutral na posisyon at kadalasan ay mababa ang profile nila, hindi nakakasakit o sinasadyang pasayahin ang ibang mga pamilya. Kaya, bakit sila nandoon sa White Residence? Hindi napigilan ng isang matandang lalaki ng pamilya Lagorio na umungol ng ilang salita. Maya-maya, may naisip si Lily, at nagliwanag ang mga mata niya. Teka, alam ko na ito. Hindi ba natin alam kung sinong pamilya ang nakakuha ng bolang bato sa loob ng Bright Snow Mountain? Ang pamilyang Hemperly. Nagulat at nataranta ang mga kapamilya ng Lagorio sa sinabi ni Lily, nagpalitan sila ng tingin sa pagkalito. Sa wakas, binasag ng isang lalaki ang katahimikan. Sa katunayan, ang pamilyang Hemperly ay nasa koponan ng ekskursyon ng Bright Snow Mountain kasama ang pamilyang Hunt. Hindi nila piniling pumunta sa Black Windy Island noong panahong iyon. Tumanggaw si Lily bago sinabing, isipin natin ito. Kung tayo ang pamilyang Hemperly, tiyak na iiwasan natin ang paghingi ng tulong sa mga sinaunang angkan pagkatapos nating makuha ang bolang bato dahil sa sobrang kahinaan natin. At para naman sa pamilyang Hunt, walang silbi na hanapin sila dahil wala silang bolang bato. Kaya, ang tanging pamilya na makakatulong sa pamilya ng Hemperly na White ay ang tanging takot sa pamilyang Hemperly. Naaagawin ng pamilyang puti ang kanilang batong bola dahil ang mga puti ay may isa sa kanilang sarili hanggat ang pamilyang Hemperly ay nag-aalok ng malaking benepisyo sa pamilyang puti, natural na papayag ang puti na protektahan sila. Kaya ganyan, mukhang nasa kamay ng pamilya Hemperly ang isa pang bolang bato. Yung mga Hemperly na nanunuluyan sa White Residence, isa sa kanila ang may hawak ng bolang bato. Iniangat ni Joel ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon, gayunpaman, agad siyang napangiwi. Kung ganoon nga ang kaso, halos imposible para sa atin na agawin ang bolang bato dahil handang tanggapin sila ng pamilyang puti. Kung pupunta tayo upang agawin ang bolang bato, talagang hinahanap natin ang kamatayan. Isang lalaki mula sa Cloud Sky Sect ang nagpahayag ng kanyang mga saloobin pagkatapos pag-isipan ang bagay na iyon. Master, paano ito? Ang pamilyang Hemperly ay nagpadala lamang ng ilang tao sa pamilyang puti, at si Master Hemperly ay nasa tirahan pa rin ng Hemperly na ito ay isang pangalawang klaseng pamilya lang. Bago pa makapag-react si Joel, namagitan si Lily at tumahol, hindi. Hindi ito magagawa sa ganoong paraan. Ang pinakamahalaga sa labanang ito ay ang apat na dakilang pamilya ang humahabol sa pamilyang puti, hindi sa pamilyang Hemperly. Ang pamilyang Hemperly ang nag-alok na tumulong sa pamilyang puti. Kaya, dapat ay nasa mabuting kalagayan ang magkabilang pamilya ngayon. Kung kidnapin natin ang mga miyembro ng pamilyang Hemperly, baka dumating sa atin ang pamilyang White. Tama si Lily. Mas mabuting huwag na tayong makipag-away sa pamilyang puti. Kung talagang gagawin natin iyon, malamang na hindi natin sila matatalo, sa halip tayo ay magdurusa ng malaking kabiguan. Hindi napigilan ni Joel ang muling magpakawala ng mahabang hininga. Paano niya naisip na saglit lang iyon ngunit ang pamilyang puti, na hindi niya inilagay sa kanyang mga mata noon, ay umabot na sa antas na kinailangan nilang katakutin ng lahat. Masama iyon. Kung ganoon, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi na natin makukuha ang alinman sa mga bolang bato? Sabi ng isa sa mga elder ng Cloud Sky Sect sa madilim na tono. Kung wala tayong mga bolang bato, hindi tayo makakauna sa curve kung ang pamilyang puti o sinumang pamilyang may hawak ng bolang bato, ay may natuklasan mula sa bolang bato at nangunguna sa paglusob sa kaharian ng Diyos. Natatakot ako na hindi nila tayo paalisan, kung tutuusin, may ipinadala tayo sa kanila noon, tama ba? Kabanata 1603. Oo, Guro. Ang brat na iyon ay hindi pa nakakalusot sa Ultimate God Realm, gayunpaman, napakalakas na niya. Kung talagang naabot niya ang Ultimate God Realm, wala nang makakatalo sa kanya. At sa oras na iyon, kailangan na nating magtago mula sa kanya. Ang isa pang matanda ay sumigaw, na nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Buntong hininga, wala na tayong magagawa ngayon. Maghintay tayo.
Ipagdasal lang natin na wala silang matuklasan. Dapat nating mas madalas na bantayan ang mga pamilyang may bolang bato ngayon. Dapat nating malaman ang kanilang pinakabagong pag-unlad at sitwasyon sa lahat ng oras. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Joel ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng lakas. Kayong mga mula sa pamilyang Lagorio, makinig kayo. Bagamat marami kayo, kailangan kong sabihin sa totoo lang na walang gaanong manlalaban na may paglilinang ng tunay na Diyos at demigod realm. Ipapaayos ko ang isang lugar para sa inyo na matutuluyan. Mangyaring magsanay ng mabuti at magsikap na makalusot. Maraming salamat, Master Collins. Novel Draw. Yaong mga labi na nagmula sa pamilya Lagorio ay yumuko at nagpasalamat kay Joel. Isang matamis na ngiti ang ipinukol ni Joel sa kanila. Bagamat ang mga labi ng pamilya Lagorio ay hindi malakas sa kapangyarihang labanan, palaging mas mahusay na magkaroon ng mas maraming tao. At least ang kabuoang lakas ng pakikipaglaban ng Cloud Sky Sect ay maaaring madagdagan kahit kaunti lang at para masakop ang pagkatalo na naranasan nila dati. Ang iba pang mga pamilya at ang iba pang tatlong sinaunang angkan ay nabigla sa kaibuturan nang malaman nila ang nangyari. 2 araw pa ang lumipas. Ang mga tao ng Divine King Sect ay hindi na maaaring manatili pa. Pinuntahan nila si Jack, pinag-usapan kung dapat silang magtipon ng 7 bolang bato at imbestigahan ang mga bolang bato. Kung tutusin, ilang araw na nilang sinuri, pinag-aralan, at sinuri ang bolang bato ngunit walang kabuluhan ang lahat ng kanilang pagsisikap. Matagal nang inaasahan ni Jack ang kanilang pagdating. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Jack sa plano, si Paul ay tumugon din ng katulad siya ay sumang-ayon dito ng walang kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Harry Yagar, ang master ng Divine King Sect, na sasabihin sa kanila ni Jack na kailangan nilang iulat ang pag-unlad ng pananaliksik sa pamilya Cabello at ilang iba pang pamilya. Kung tutusin, may kasunduan sa kanila si Jack. Nang marinig ito, nakaramdam si Harry ng pagkairita. Ngunit pagkatapos na pag-isipan ng bagay, sa wakas ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng talakayan, pinuntahan ni Harry ang mga tao ng Supreme Clarity Sect at ang Flying Eagle Sect para pag-usapan ang bagay na ito. Pinlano niyang kunin ang iba pang 2 sinaunang angkan sa Divine King Sect, kunin ang 7 bolang bato, at pag-aralan ang mga bolang ito ng magkasama. Nais niyang malaman kung may kakaibang mangyayari kung ang 7 bolang bato ay natipon. 2 araw pagkatapos umalis si Harry sa White Residence, sina Jack at Paul ay nasa silid, pinag-aaralan ang mga bolang bato sa harap nila. Young Master Jack, may matapang akong ideya. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung ilalagay natin ang ating mga palad sa bolang bato at ipasok ang ating chi energy dito? Pagkatapos mag-aral sa mga bolang bato ng ilang sandali, biglang nagpahayag ng matapang na pag-iisip si Paul. Ang 2 stone ball na ito ay maaaring sumipsip ng chi energy na medyo mabilis, at ang isang katulad na bagay sa pagitan ng 2 stone ball na ito ay ang kanilang bilis ng pagsipsip ng chi energy ay pantay. Napakunot ang noo ni Jack sa biglaang ideyang ito. Ibig mong sabihin, nag-inject kami ng chi energy para masira ang pagkakaparehong ito? Tanong ni Jack, Kabanata 1604. Hehe, bigla kong naisip ang ideyang ito. Pero hindi ako naglakas loob na subukan ito dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Masiglang tumawa si Paul. Nakapagtataka, naging determinado at matatag ang mga mata ni Jack pagkatapos ng sandaling pagdududa. Sa tingin ko maaari nating subukan ito. Sandali, Young Master Jack, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat. Ang bagay na ito ay sumisipsip ng aura, at ito ay aktibong sumisipsip. Kung bigla kang mag-inject ng chi energy dito, na masira ang balanse nito, sino ang nakakaalam kung ano ang mga kahihinatnan? Paano kung ang kahihinatnan ay napakalubha at hindi ito makontrol? Magiging mahirap. Ang unang elder ng pamilyang Hemperly ay agad na tumalon at nataranta nang marinig ang matapang na mungkahi na ito at humakbang pasulong upang payuhan sila. Tama siya, Young Master Jack. Hindi tayo maaaring kumilos ng pabigla-bigla. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Paano kung ang bolang bato ay sumabog? O maging isang napakalaking bola na sumisipsip ng lahat ng enerhiya ng chi mula sa iyong katawan? Pagkatapos ay mapapahamak ka. Agad ding sumingit si Titus at binalaan si Jack. Masyadong matapang at masyadong delikado ang ideya ni Young Master Hemperly. At saka, kahit na gusto mo itong subukan, mas mabuting humanap ng random na miyembro ng pamilya ng branch na gagawa nito. Ikaw ang magiging pinuno ng White family, masyado kang mahalaga at ang buong pamilyang White ay umaasa sa iyo. Hindi namin kakayanin ang anumang sakuna na mangyari sa iyo. Alam din ni Jack na ang ideya ay matapang at delikado.
Gayunpaman, nang maisip niya ang oras na dumaan na parang buhangin sa pamamagitan ng isang orasa at hindi pa siya nakahanap ng paraan para makalusot sa tunay na kaharian ng Diyos, nabalisa siya. Nang maisip niya si Fernando Campbell na nagyelo pa rin sa yelo, ang kanyang puso ay lumubog sa pinakamalalim, kasabay nito, mas naging determinado siya. Ay niabot niya ang isang kamay niya, inilagay ito sa ibabaw ng bolang bato sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nagsimulang mag-inject ng chi energy dito. Huwag mong gawin ito, young Master Jack. Natigilan si Titus at ang iba pa sa kanyang ginawa. Masyadong biglaan ang ugali ni Jack. Nang mag-react ang iba, nai-inject na ni Jack ang kanyang chi energy sa bolang bato. Young Master Jack, masyado kang nagmamadali. Kabanata 1604. Tumalo ng puso ni Paul sa kanyang lalamunan nang makita ang ginawa ni Jack. Paano kung namatay si Jack dahil sa impulsive behavior na ito? Kung gayon tiyak na pananagutan niya ito. Sa oras na iyon, papatayin siya ng pamilyang puti. 10 araw na ang lumipas. Alang-alang sa Diyos, hindi tayo maaaring magpatuloy na magtagal ng ganito. Hindi ko kaya, dapat kong subukan ang lahat ng posibleng paraan. Matigas at determinado ang mga mata ni Jack habang patuloy siyang nag-iniksyon ng mas maraming chi energy sa bolang bato. Hindi nagtagal, nalaman niya na ang engraving's power na nagmumula sa stone ball ay lumakas at nagsimulang sumipsip ng chi energy ni Jack ng mas mabilis. Pabilis ng pabilis ang bilis. Aktibo nitong sinisipsip ang enerhiya ng chi ngayon. Masama iyon. Natakot si Titus sa eksenang nasa harapan niya. Agad siyang tumakbo palabas sa isang iglap, lumipad sa himpapawid, at sumigaw, Master White, grabe. Master White, halika dito dali. Grabe, masyadong walang ingat si young Master Jack. Hindi nagtagal, si Nash pati na rin ang marami pang matatanda ay sumugod sa kanilang silid, habang marami pang iba ang nakapalibot sa silid sa labas. Jack, masyado kang walang ingat. Kung gusto mong subukan, hayaan mo ang iba na gawin ito. Napakabata mo at talented, paano mo ito gagawin sa iyong sarili? Paano kung may mangyaring masama sa iyo, ano ang magagawa natin? Pagdating ni Nash sa kwarto, nag-alala siya, natatakot na baka may mangyaring masama kay Jack. Ayos lang po ako, tatay. Magtatagal pa ako. Napabuntong hininga si Jack, at maya-maya ay may mga butil ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Buzz! Sa oras na ito, ang bolang bato, na hindi kailanman nag-react sa anumang bagay, ay nagpakawala ng bahagyang panginginig, at isang malakas na puwersa ang ibinubuga. Direkta nitong pinasabog si Jack ilang metro ang layo. Bang! Biglang-bigla ang pagsabog kaya hindi na paghandaan ni Jack. Lumipad siya ng ilang metro at halos bumagsak sa lupa. Kabanata 1605. Pinagpag ni Jack ang kanyang palad, pilit na pinapakalma ang pamamanhid sa kanyang palad. Ang batong bolang ito ay talagang nagpayugyog sa akin sa pamamagitan ng sarili nitong kagustuhan. Maaari bang, mayroon ba talagang buhay sa batong bola? Oo, gumawa din ito ng tunog. Walang sino man ang umasa sa kinalabasan na ito. Ngunit nakahinga ng maluwag ang mga tao nang itulak ng bolang bato si Jack at tumigil sa pagsuso ng kanyang chi energy. Buzz! Muling tumunog ang bolang bato. At isang pulang sinag ng liwanag ang direktang bumaril mula rito at diretso sa langit. Ang sinag ng liwanag ay makapal at maliwanag hanggang sa puntong ito ay makikita mula sa malayo. Oh my goodness! Ano ang sinag ng liwanag na iyon? Mula sa 10,000 milya ang layo, nakita ng Panginoon ng Divine King Sect na kababalik lang sa kanyang tirahan ang pulang sinag ng liwanag at bumulanlas ng malakas. Ito ay bumaril mula sa kinaroroonan ng White Family. My goodness! Ito ay mula sa White Family. Bakit biglang lumitaw ang gayong pulang ilaw nang wala sa oras? Ang isang elder ng Divine King Sect ay tulalang sabi. Mabilis na may naisip si Harry, at napabuntong hininga siya. Tiyak na ganito. Maaaring ang brat na iyon mula sa pamilyang puti o si Paul mula sa pamilyang Hemperley. Tiyak na may natuklasan sila mula sa bolang bato na naging sanhi ng paglitaw ng gayong pangitain. Kung hindi, walang ganoong liwanag. Diyos ko, maaaring isa sa kanila ang nakahanap ng paraan para makalusot sa Ultimate God Realm. Kung ang liwanag na ito ay senyales ng pagpasok sa Ultimate God Realm, sobrang nakakatakot. Ultimate God Realm, may nakarating na sa realm na iyon. Ang isa pang matandang lalaki sa parehong pavilion ay matapang na nahulaan pagkatapos itong pag-isipan. Nanginginig ang kanyang boses, lumabas, lumayo, lumayo tayo. Kunin ang mga tao at dumiretso tayo kaagad sa pamilyang puti. Kailangan nating pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Dapat nating malaman kung si Jack ang nakalusot sa Ultimate God Realm. Matagal nang naiinip si Harry. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang malaking grupo ng mga tao, dumiretso sa direksyon ng pamilyang puti.
Hindi lamang ang Divine King sect ang kumilos sa ganitong paraan, ang ibang angkan at pamilya ay dumiretso sa direksyon ng pamilyang puti matapos makakita ng ganoong tanawin sa kalangitan. Siyempre, kumalat ang balita na parang apoy. Tingnan mo, o Diyos ko, isang pulang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa direksyon ng pamilyang puti. Baka may isang taong mula sa pamilyang puti ang nakatuklas ng isang bagay mula sa bolang bato. Napansin din ni Joel at ng iba pa mula sa Cloud Sky sect ang maliwanag na pulang ilaw na naglalabas mula sa direksyon ng pamilyang puti. Napasigaw sila ng malakas sa gulat. Hindi ito magagawa. Dapat, kailangan nating umalis. Tere na at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ang brat na iyon mula sa pamilyang puti, hindi siya maaaring makalusot sa Ultimate God Realm. Nanginginig si Joel. Honey, sasama ako sayo. Agad na tumakbo si Lily kay Joel nang marinig ang mga sinabi nito. Gusto kong pumunta, kahit na maaari lamang akong manatili sa labas at manood mula sa malayo. Sabay kumunat ang noo ni Joel. Hindi mo pa naabot ang antas ng Grandmaster. Nagsanay ka ng husto at halos hindi na maabot ang antas ng militar sa ikapitong baitang. Hindi magandang pumunta ka. Kung si Jack ay tunay na nakapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, at nakipaglaban sa atin, sa palagay ko ay hindi kita mapoprotektahan sa oras na iyon. Gayunpaman, determinado si Lily. Honey, I must go. Napakaraming tao ang kasama natin, kaya kung magkunwari bilang isang ordinaryong tao at makihalubilo sa karamihan, at baka hindi nila ako makita. At saka, maaari tayong manatili sa bundok na mas malayo sa pamilyang puti at magpadala ng ilang malalakas na tao upang mag-scout at magtanong tungkol sa pulang ilaw, hindi ba? Sige, alis na tayo. Nang makitang determinado si Lily, wala nang magagawa si Joel. Hindi nagtagal, nagdala sila ng malalakas na lalaki, dumiretso sa direksyon ng pamilyang puti. Siyempre, ang mga labi ng pamilyang Lagorio ay isinuot sa mga damit ng alagad ng Cloud Sky sect, na nakabalat kayo bilang isa sa kanila. Bagamat walang kasing lakas na tao tulad ng dati, ang pangkat ng Cloud Sky sect ay may napakaraming tao. Kabanata 1606, kahit saang angkan o pamilya kabilang ang mga tao, nasaksihan nilang lahat ang matingkad na pulang sinag ng liwanag sa itaas ng langit. Alam ng ilang third-class na pamilya na walang silbi ang pagpunta nila sa White Residence, ngunit hindi nila napigilan ang pagnanais na pumunta upang saksihan ang kasiyahan. O marahil, gusto nilang malaman ang tungkol sa tunay na kaharian ng Diyos. Kaya naman, isa-isang nagtungo ang mga angkan at pamilya patungo sa direksyon ng pamilyang puti. Tingnan mo, may isa pang sinag ng liwanag, ibang kulay. Sa oras na ito, nalaman ni Harry Yeager, ang master ng Divine King sect, na patungo sa White Residence kasama ang kanyang mga tauhan, na may isa pang sinag ng liwanag na bumaril mula sa White Residence. Napasigaw sila ng malakas. Ito ay maaaring isa pang batong bola, ito ay dapat na isa pa. Mukhang ang pamilya Hemperly ay may bolang bato. Nabalitaan ko na nagtago sila sa White Residence at ngayon ay malamang na lahat sila ay may natuklasan mula sa bolang bato. Sumigaw si Harry, nanginginig ang boses niya sa excitement. Kung tunay na natuklasan ni Jack at Paul ang isang bagay mula rito, dapat niyang sabihin sa kanila ang mga ito, at magkakaroon din siya ng bahagi ng pag-asang iyon. Oo naman, ang tanging bagay na ikinabahala niya ay na si Jack ay hindi handang sabihin sa kanya ang paraan upang makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos. Gayunpaman, nagplano na si Harry sa loob ng kanyang puso, mayroon siyang 3 bolang bato sa kabuuan, at kung ayaw sabihin ni Jack sa kanya ang pamamaraan, mag-aalok siya sa kanya ng 1 bolang bato upang ipagpalit ang sikreto sa likod nito. Sa ganitong paraan, siguradong sasang-ayon si Jack at ang iba pa. Tingnan mo, guro, 2 sinag ng liwanag. Napansin din ng pamilyang Hemperly na nagmamadaling patungo sa White Residence, ang 2 sinag ng liwanag na itinutok sa kalangitan. Nagtatalon sila sa tuwa na halos hindi nakalapat ang kanilang mga paa sa lupa. Naunawaan nila ang ibig sabihin ng 2 sinag ng liwanag na iyon. Hahaha, it was the wisest choice to let Paul and the others stay there and get protection from the White family. Bawat isa, tandaan, mula ngayon, dapat nating ibigay ang ating lubos na paggalang sa White family tuwing makakasalubong natin sila. Tinulungan at iniligtas nila tayo. Kaya dapat magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanila. Tumawa ng malakas si Darcy Hemperly, ang pinuno ng pamilya Hemperly. Ang kanyang hitsura ay nagsasabi sa lahat na siya ay lasing sa tuwa at pananabik. Tatay, tingnan mo, tumingin ka doon. Isa pang sinag ng liwanag. Gayon din, ang pamilya Cabello, na patungo sa White Residence, ay nabigla sa tuwa. Oo, nakita ko, hahaha,
Humalaklak ng malakas si Alejandro, tumingin siya sa kanyang bunsong anak na babae, si Daniela, at sinabing, "Aking munting Daniela, nabalitaan kong nagsasanay ka ng husto kamakailan, at nakalusot ka na sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, tulad ng iyong pangalawang kapatid na babae." Ipinagmamalaki ni Daniela ang kanyang sarili at sinabi sa isang mapagmataas na tono, "Syempre, I'm talented by birth and you all know that. Kung hindi ako naging mapaglaro at hindi nagpakalma noon, malamang matagal na akong nakalusot sa huling yugto ng True God Realm. Ngunit ang late stage ay walang ibig sabihin, kailangan kong magsikap ng husto para makapasok sa realm ng tunay na Diyos." Napamulat ng mata si Helena na tumabi kay Daniela sa mayabang na sinabi ni Daniela. "Sa tingin ko natatakot ka lang na kapag ang isang tao ay nakapasok sa tunay na kaharian ng Diyos, mabubuhay siya ng 200 taon nang buhay ngunit wala kang 200 taon para makasama siya at tumanda ng magkasama." Bagamat hindi ibinalita ni Helena ang kanilang relasyon sa iba, alam ng karamihan sa mga miyembro ng pamilya Cabello na si Helena ay gumaganap ng isang peking mag-asawa kay Jack, at ang taong tunay na nagkagusto kay Jack ay ang kanilang pangatlong binibini, si Daniela Cabello. Pero hindi man lang nagalit si Daniela, sa halip, natuwa siya na alam na ito ng karamihan sa kanila. Medyo marami na ang nakakaalam na may relasyon siya kay Jack, at sila ang tunay na mag-asawa. Si Helena naman, kalmado siya. Ang pamilyang Hunt ay maaaring ituring na tapos na kaagad, ganap na nadilist ang pamilyang iyon sa kilalang listahan ng pamilya. At ang mga pamilya tulad ng pamilyang Lagorio, Trevino, at Norman, ay nahaharap sa parehong pagtatapos ng pamilyang Hunt. Ang apat na dakilang pamilyang ito ay nawala sa kasaysayan ng ganoon na lamang. Kaya naman, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagiging peking mag-asawa kasama si Jackie. Kabanata 1607. Masaya si Helena para kay Daniela, punong-puno ng saya ang puso niya, at the same time, inggit. Naiinggit siya na makakahanap ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng ganoong mabuting lalaki, novel drama. Kalokohan, stop it. Gusto ko lang lumakas. Biglang hinalikan ng pink ang mukha ni Daniela nang marinig ang sinabi ni Helena. Siya ay tumugon, puno ng kahihiyan ang tono niya. Ngunit sa oras na ito, may naisip si Venus at bumaling kay Alejandro, "Tay, bakit may dalawang ilaw?" Ibig sabihin, ito ay isang mahiwagang kayamanan sa halip na martial technique. Kung hindi ito isang martial technique, malamang, hindi natin ito matututunan. At nangangahulugan din iyon na ang isang ilaw ay maaari lamang magpapahintulot sa isang tao na makalusot sa ating tunay na kaharian ng Diyos. Ang lahat ba ay pagsisikap, kasama na ang lahat doon? Agad na lumungkot ang mukha ni Alejandro matapos marinig ang sinabi ni Venus. Siya at ang isa pa, na ang mga mukha ay puno ng pananabik, ngayon ay napalitan ng kadiliman. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, ngumiti si Alejandro at walang pakialam na nagkibit-balikat. Kahit ano pa ang sitwasyon, kailangan nating puntahan at tingnan. Kahit na 7 tao lang ang makakalusot sa Ultimate God Realm gamit ang 7 bolang bato, iyon ay kalooban ng Diyos. Masasabi ko lang na may mga bagay na maaaring itinadhana, at hindi natin ito mapipigilan, tama. Iniangat ni Venus ang kanyang ulo, na nagpapakita ng pag-unawa. "Well, I just want to remind you all of it. Natatakot ako na baka magkaroon ng labis na pag-asa ang lahat at sa huli, kapag hindi natin nakuha ang ating hinahangad, mahuhulog tayo sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Salamat, ngunit huwag mag-alala. Naiintindihan namin ang sitwasyon." Nagpalitan ng tingin si Alejandro, ang unang elder, at iba pa at mapait na ngiti ang nakaplaster sa kanilang mga mukha. Kung tutusin, nangako si Jack na ibabahagi sa amin kung ang pamamaraan ay isang uri ng martial technique. Siya ay sapat na mabait na handang magbahagi ng mga tip. Ngunit kung ang ultimate flow ay hindi isang martial technique, kung gayon hindi rin natin ito matutulungan. Lahat ay kailangang sumunod sa orihinal na kasunduan. Ang Divine King Sect ay ang pinakamalapit na angkan sa White Residence, at dahil sila ay nagmarcha araw at gabi at walang pahinga, sa wakas ay nakarating sila sa White Residence sa ikalawang araw. Sa daan, ang mga tao ng Divine King Sect ay nakakaramdam ng kakaiba, dahil ang dalawang sinag ng liwanag ay hindi pa rin nawawala, kaya hindi nila alam kung ano ang sitwasyon. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay tumama sa kalangitan at nanatili doon ng isang buong araw. Ngunit, maliban doon, walang espesyal tungkol dito. Kung patuloy na bumukas ang mga ilaw, natatakot ako na baka makita ito ng ibang mga angkan at pamilya at pumunta silang lahat sa White Residence. Say, ano ang dapat nating gawin? Sa pagtingin sa dalawang bolang bato at sa dalawang sinag ng liwanag sa kanyang harapan, hinimas ni Paul ang kanyang templo, hindi alam kung ano ang gagawin.
Kahapon, matapos idulot ni Jack ang unang sinag ng liwanag ng bolang bato, natural niyang sinundan ang pagsasanay ni Jack at nagsimulang aktibong mag-inject ng chi energy sa kabilang bolang bato. Siyempre, ang resulta ay katulad ng isa pang sinag ng liwanag ni Jack na tumaas sa kalangitan. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi nila alam kung para saan ang mga ilaw na ito at kung ano ang magagawa nito. Tama, tiyak na pupunta rito ang ibang mga angkan at pamilya matapos makita ang pangitaing ito sa langit. Sigh. At sa tingin ko, dumarating na ang ilan sa kanila. Napangiti si Jack. Hanggang ngayon, wala silang nakitang ibang kakaiba maliban sa mga ilaw. Sa halip, nakuha nila ang atensyon ng ibang mga angkan at pamilya, at tiyak na pupunta sila rito para malaman. Ano ang nangyari? Young Master Jack, Master White, maraming tao sa labas ng gate. Mukhang mga tao sila sa Divine King Sect. Nang bumagsak ang huling salita ni Jack, tumakbo ang ilang kabataang lalaki mula sa pamilyang White at nagulat. Kabanata 1608. Oh, magsalita tungkol sa Diablo, narito sila. Mukhang hindi sila nagpahinga sa paglalakbay dito. Nang marinig ni Nash ang ulat, hindi niya napigil ang mapangiti pagkatapos ay magkomento, "Tara na. Walang puwang para sa masyadong maraming tao dito. Magkikita tayo sa labas. Kung gusto nilang pumasok sa loob at tingnan, maaari sila, ngunit hindi masyadong marami sa kanila." Tumanggaw si Jack bilang pagsang-ayon. Hiniling niya sa ilang tao na manatili sa silid upang manood pagkatapos ng mga bolang bato, at pagkatapos ay lumipad siya palabas ng silid. Hahaha, Master White, Young Master Jack, may ginagawa kayo. Nakita namin itong dalawang sinag ng liwanag mula sa malayo. Congratulations! Agad namang yumuko si Harry at binati sina Jack at Nash ng fist to palm sulot nang makita niya sila. Pagkatapos ay binati niya sila. Medyo maliit ang silid, kaya natatakot ako na hindi lahat sa inyo ay makapasok. Master Harry at ilang matatanda, maaari kayong pumasok at tingnan. Para sa iba, mangyaring magpahinga sa labas sa plaza. Ngumiti si Jack, agad na nagningning ang mga mata ni Harry nang marinig ang paanyaya ni Jack. Oo, syempre. Lahat, makinig, magpahinga sa plaza. Papasok kami ng mga matatanda at titingnan. Utos niya sa mga tauhan niya. Hindi nagtagal, inakay ni Jack at ng iba pa si Harry at ang mga matatanda sa bahay. Ang mga ilaw na iyon ay talagang mula sa dalawang bolang bato na ito. Kuya Jack, paano mo ito pinakinang? At tungkol sa mga ilaw na ito, mayroon bang espesyal sa kanila? Napatingin si Harry sa dalawang bolang bato na nakalagay sa malaking mesa. Takang tanong niya, napangiti naman si Jack sa kanya. Sa totoo lang, matagal na naming pinag-aralan ang mga ilaw, ngunit wala kaming mahanap na espesyal tungkol sa mga ilaw na ito. Mangyaring tingnang mabuti. Nagpatuloy siya. Bumagsak ang mukha ni Harry at nanlabo ang mga sinag sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Jack. Akala ko ang mga ilaw na ito ay kumakatawan sa mapalad na mga senyales ng paglusob sa sukdulang kaharian ng Diyos. Ngunit nang mapansin kong nandoon pa rin ang mga ilaw na ito sa kalangitan, nakaramdam ako ng kakaiba. Sigh. Walang gaanong pag-unlad, di ba? Sabi niya na may disappointment sa tono niya. Sumigaw ang elder ng Divine King Sect, bueno. Sa tingin ko ay maganda ang pag-unlad. Napag-aralan at sinuri namin ang bato sa loob ng napakaraming araw, ngunit wala kaming nakita. Kahit papano ay may natuklasan sina Jack at Paul. Nga pala, Jack, paano mo ipinakita ang liwanag na ito? Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Harry ngunit nagtanong. Oo, sa totoo lang, ito ay medyo simple. Ang bolang bato na ito ay aktibong sumisipsip ng nakapalibot na enerhiya ng chi, at pagkatapos na pagmasdan ang tampok na ito, nalaman namin ni Paul na ang bilis ng dalawang bolang bato sa pagsipsip ng enerhiya ng chi ay pareho at pare-pareho. Kaya, gusto naming sirain ang gayong pagkakapareho. So, in the end, we took the risk. We put our palms on stone balls and injected our chi energy into them. The stone balls reacted to our action and started to quick absorb our chi energy. And when the engravings reached a certain level, the stone balls released an expulsive force to push the chi injector away. At pagkatapos, lumabas ang mga beam. Napangiti ng mahina si Jack, ikinwento ang pangyayari mula ulo hanggang paa hanggang sa kabilang partido. So ganyan yan. Bumungad sa mukha ni Harry ang pagkaunawa. Pero, matapang kayo, di ba? Paano kung may nangyaring masama sa inyo? Kung may nangyaring hindi inaasahang aksidente, magiging problema. Nagpatuloy siya. Oo, nung mga oras na yon, nagulat din kami. Diretsahang pinatong ni Young Master Jack ang palad niya dito at sinimulang ipasok ang chi energy niya dito. Very risky. Buti na lang at walang nangyaring masama sa kanya. Agad namang dagdag ni Titus. Bueno.
Master Harry, dahil nandito na kayo, gusto mo bang ilabas ang iyong 3 bolang bato at subukan ang pamamaraang ito sa kanila ng magkasama? Dahil nandito ang lahat, bakit hindi natin pag-aralan at tuklasin ang mga bolang bato ng magkasama dito? Tumingin si Jack kay Harry at diretsong sinabi. Nag-alinlangan si Harry ng ilang segundo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang 3 sa kanilang mga kamay, at tila hindi patas at hindi kumikita na ilabas silang 3. Kabanata 1609. Gayunpaman, naging maagap na si Jack tungkol sa kung ano ang nakuha nila, sinasabi sa kanyang sarili at sa iba ang lahat tungkol dito. Bukod dito, napakalakas ng combat power ni Jack na kahit siya mismo ay ayaw niyang maging kalaban. Kaya, kung siya ay nag-aatubili na kunin ang 3 bolang bato sa oras na iyon, ang pamilyang puti ay magiging masama. Matapos mag-isip ng ilang segundo, nakagawa na siya ng desisyon. Sige, kunin natin sila at subukan sila ng magkasama. Napangiti siya. Sa isang pitik ng kanyang palad, isang bolang bato ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay bumaling siya sa una at pangalawang matanda. Matapos makitang pumayag si Harry sa proposal ni Jack, kinuha din ng una at pangalawang elder ng Divine King Sect ang mga bolang bato na dala nila. Inilagay nila ang mga bolang bato sa mesa. Halika, subukan at ipasok ang iyong chi energy dito. Muli na namang tiningnan ni Harry ang dalawang matanda at saka naglakad patungo sa bolang bato. Ipinatong niya ang kanyang kamay dito, pinakilos ang chi energy sa kanyang katawan, at nagsimulang mag-inject ng chi energy sa stone ball. Maya-maya, halatang natakot si Harry sa bilis ng pagsipsip ng bolang bato sa kanyang chi energy. Pabilis ng pabilis ang bilis at nagsimula itong aktibong sumipsip ng chi energy sa kanyang katawan. Agad na sinabihan ni Harry si Jack ng tanong. Ang una at pangalawang matanda na tumabi, ay tumingin din kay Jack na may pag-aalala sa kanilang mga mata, natatakot na may mangyaring masama sa kanila. Kung ang mga batong bolang ito ay hindi tumigil sa pagsuso ng chi energy sa kanilang katawan, sila ay mapapahamak noon. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Si Jack naman ay nakaramdam ng hiya. Bang bang bang. Sa parehong sandali, ang 3 ay tumalbog sa pamamagitan ng pagpapatalsik na puwersa ng mga bolang bato. Sila ay pinalipad ng ilang metro pa atras bago sila nakapagpatatag at tumayo. Nanginginig sila at naramdaman ang pamamanhid ng kanilang mga kamay. Ang sumunod na eksena ay ang 3 magkakaibang kulay ng mga sinag na liwanag ay ibinubugan ng mga bolang bato at binaril sa kalangitan. Ang liwanag, talagang lumitaw, kaya lang iba ang kulay. Malakas na bulalas ni Harry. My goodness, tingnan mo, 3 pang sinag ng liwanag ang lumitaw sa langit. Ang Lucas family, na papunta sa White Residence, ay nakakita ng 3 pang sinag ng liwanag na sunod-sunod na bumubulusok sa langit. Napabulala sila sa pagkamangha. Kung tutusin mula sa sitwasyon, ang mga tao ng Divine King Sect ay nagpunta rin sa White Residence. Mabilis sila, kailangan nating bilasan. Gusto nating makakuha ng bahagi ng magagandang bagay, hindi ba? Inutusan ng pinuno ng pamilya Lucas ang kanyang mga tauhan na pabilisin matapos masaksihan ang 5 magkakaibang kulay na sinag ng liwanag sa kalangitan. Sa kabilang direksyon, ang Hall of Divine Royal People ay nagpadala ng libu-libong eksperto sa White Residence. Mabilis silang nagtungo doon. 5 beams of light in the sky. Freaking 5. My goodness. Ibig sabihin ba nito ay 5 tao na ang nakalusot sa Ultimate God Realm? Si Matthew Charles ang master ng Hall of Divine Royal nakatitig sa mga sinag ng liwanag sa malayong kalangitan at bumantong hininga. Guru, mas mabuting huwag na tayong pumunta. Masyadong makapangyarihan ang pamilyang puti. Kaya nilang patayin ang lahat ng 4 na pamilya ng sabay-sabay, kabilang ang 3 nakatagong pamilya sa unang klase tulad ng mga pamilyang Hunt, Trevino, at Norman. Ang 3 pamilyang ito ay tinanggal mula sa kilalang listahan ngayon. At mas lalo tayong nagalit sa pamilyang puti. Kaya't kung ang brat na iyon ay tunay na nakapasok sa Ultimate God Realm, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Ang isa sa mga elder ng Hall of Divine Royal ay nag-alala at nagbabala kay Matthew sa takot. Kabanata 1610. Mas mabuting huwag na lang pumunta. Kung hindi tayo pupunta, wala nang paraan para sa atin na mabaligtad ang mga talahan na yan. At sa panahong iyon imposibleng makapasok sa sukdulang kaharian ng Diyos. Huminto si Matthew. Sa kanyang tono, pinuna niya, kung babalik tayo sa teritoryo ng dagat natin na parang lumiliit na pagong, hinding-hindi tayo makakapasok sa Ultimate God Realm. Magtatago lang tayo sa loob ng kaawa-awang teritoryo natin at maghintay ng kamatayan. At paano kung pumunta dito si Jack at ang iba pa at gusto tayong wakasan? Kapag dumating ang oras na iyon, saan ka tatakas? Pero masyadong delikado para sa atin na pumunta doon sa pagkakataong ito.
Kapag nalaman nilang nandoon tayo, hindi rin tayo makakatakas. Patayong bar. Ibinaba ng matanda ang ulo, bumulong-bulong. Magtatago kami sa malaking bundok na malayo sa pamilyang puti pagdating namin para hindi kami madaling madiskubre nila. Pagdating ng panahon, dadami pa ang mga angkan at pamilyang pupunta doon, at magpapadala kami ng ilang lalaki para makihalubilo sa karamihan. Sa ganoong paraan, may malalaman man lang kami. Mas mabuti na kaysa manatili at hindi pumunta. Kung pupunta tayo, malalaman pa natin ang sitwasyon, ito ang tanda ng pagtatapos ng ating haul. Muling idiniin ni Matthew ang kanyang punto. Si Elder Mosley, sa oras na ito, ay sumigaw at sinuportahan si Matthew, tama si Master. Dapat akong pumunta sa pagkakataong ito at tingnan kung ano ang mga sinag ng liwanag na iyon. Marahil, kailangan mo lamang na pumasok sa mga sinag ng liwanag at hayaan ang liwanag na magpaulan sa iyo sandali, pagkatapos ay maaari kang makapasok sa pinakadakilang kaharian ng Diyos. Sino ang nakakaalam? At sa palagay ko maraming tao ang magmadali, at sa oras na iyon ay maghahanda. Oo, talagang tama ang sinabi ni Elder Mosley. Marahil ang mga ilaw na iyon ay isang uri ng salamangka o kayamanan na nagpapahintulot sa mga tao na makapasok sa tunay na kaharian ng Diyos. Agad namang nagningning ang mga mata ni Matthew sa isiping iyon. Ang tunay na kaharian ng Diyos, gaano kaganda iyon. Tere na at tingnan natin. Dapat tayong makipagsapalaran sa pagkakataong ito. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, ang mga matatandang iyon na medyo natakot sa nakikitang panganib ay nagdikit ang kanilang mga ngipin at ang kanilang mga tingin ay naging determinado. Ang karamihan ng tao ay pumunta sa White Residence muli, lumilipad sa kalangitan sa buong bilis. 5 beams of light right now. Mukhang nakarating na ang Divine King Sect sa White Residence. Agad na naunawaan ng pamilya Cabello ang sitwasyon matapos mamataan ang 3 pang karagdagang ilaw na lumilitaw sa kalangitan. Pagkatapos ay binilisan nila ang kanilang bilis ng paglipad, umaasang mapabilis ang kanilang lakad. Young Master Jack, Master White, nandito ang pamilya Canmore. Nandito daw sila para bisitahin ka. Ilang kabataang lalaki ng pamilyang puti ang pumasok sa silid kung nasaan si Jack at ang iba pa at nagsumbong sa kanila tungkol sa pagdating ng pamilya Canmore. Bumagsak ang mukha ni Nash nang marinig ang ulat. Bakit nandito rin ang pamilyang Canmore? Close sila sa Hunt family at minamaliit ang White family natin noon. Lakas pa rin ang loob nilang pumunta dito. Hehe, dahil gusto nilang malaman kung may pagkakataon ba silang makapasok sa Ultimate God Realm, di ba? Isang mapait na ngiti si Jack at saka muling pinag-aralan ang kwarto. Maliit lang ang kwartong ito kung patuloy ang pagpunta ng mga tao dito, sa tingin ko ay hindi ito kasya sa lahat. Lipat tayo sa council room sa main hall doon. Sabi ni Nash pagkatapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Oo naman. Iniangat ni Jack ang kanyang ulo, handang ilagay ang bolang bato sa kanyang martial ring. Gayunpaman, hindi niya magawa. Sinubukan niyang muli at nalaman niyang hindi na niya maitago ang bolang bato sa kanyang martial ring. Gayon din, sina Paul, Harry, at 2 pang matatanda ay nakatagpo ng isang katulad na isyu hindi nila maiiwasan ang batong bola. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, puno ng pagtataka at pagtataka ang kanilang mga mata. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.